O game, umpisahan na ho natin ito mga kababayan. Ano po? Umpisa. Ay, dito muna tayo. Eto, kilala nyo to? Ang tunay na Si 24 billion boy, mga kababayan. Merong gustong sabihin. Ano po? Eh, mga bossing, alam niyo naman po kung ano yung gustong sabihin nito. Gusto nito, mga boss chipamo, sir, na ilihis o wag ituloy yung mga pagdinig na nakikita po natin, mga kababayan, sa House of Representatives. Bakit po? Eh, hindi po pabor sa kanila, mga bossing eh. Ano po? Pero, ha? Kung mamatyagan, titignan niyo po, mga boss chipamo, sir, yung mga kababayan natin, nako, gustong-gusto nila yung mga nangyayari at isa ho ako, mga bossing, doon sa nakasaksi na talaga naman napakaganda nung mga nangyari doon po sa loob ng Kongreso, mga kababayan. Pakinggan nyo si Boy 24 billion, ano po, kung paano niya i-divert yung issue doon na naman po saan paggamit daw po ng pondo ng bayan, eh eto na nga yun eh. No, kay Vice Presidente na nga eh. Palibhasa po kasi mga boss chipamo, sir. Kapag ka po yung mga ganitong issue, mga kababayan, pagka yung mga ganitong issue, ayaw nila na madadamay yung kanilang mga kaibigan, kasapakat o kasama, di ba? Sasabihin niyan, "Oh, pag-usapan natin yung tungkol doon sa pondo ng bayan ng mga pagnanakaw." Pero kapagka po yung mga kasama na nila, ayaw na nila. O pakinggan niyo ho. problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Yun na nga yun, sir. No? Yun na yun, yung pinag-uusapan doon sa impeachment ng Vice Presidente. Nakakagulat pa ho, mga bossing. Ano ang nakakagulat? Eh yun pong, ang akala natin 11 days, yung pala, kulang pa. Um, yung 24 oras, eh madami pa yun. Alam niyo ho yun? Yung 24 oras, lagpas-lagpas pa yun. No? Sabi nung mga unang mga buwan, 11 days ginastos yung confidential funds. Yung pala sabi ni Ramil Madriaga, wala pang 24 oras. O saan ka pa, ha? Ang tunay na problema ng Pilipinas ay ikaw. Ngayon, Sandali, tunay na problema. Eto pala si Solar Boy. Tama naman ho, mga kababayan. Isa siya sa pahirap ng Pilipinas. Sabi ni Chris Angel, 18 hours to be exact. kung nagawa mo ang mga kontrata na kinorner mo kasama ang iyong ina, hindi sana mataas ang kuryente ngayon. At ngayon Tingnan mo. Ito yung mga real talk ho, mga kababayan. nangangamba ng brown Solar Philippines contract more than half of solar capacity target. out dahil sa kakulangan ng petrolyo. Mas hindi sana tayo umaasa sa langis dahil nangako ka na gagawin ng solar projects. Pero Pero ilang porsyento lang yung nagagampanan nitong si Solar Boy, mga kababayan. 2% kung di ako nagkakamali. 2% lang ang 2%. deliver mo at pinagkakitaan mo pa ang mga kontrata. Mahiya ka naman, lalo na't laging brownout sa distrito mo. DDS na congressman. Tignan niyo po, yung kaso niya kay Atty. Claire Castro, may kinahantungan na po ba yun? May kinapuntahan na po ba yun? Wala, mga kababayan. Bakit? Si Atty. Claire Castro, parehas lang din naman ho natin, no? Hindi yung maging abogado, matalino ho yun, no? Parehas lang ho natin na ang pinagkuhanan, mga kababayan, ay mismong doon sa mga binanggit o mga sinabi ni Ombudsman Boying Remulla. Alam mo, Luis Tro, alisin ko ho ito, mga boss chipamo, sir. Alam mo, Luis Tro, eto, para ma-real talk ka, no? Tingnan mo, ilang porsyento ng mga kababayan natin, halos 1/3 ng mga kababayan natin, mga boss chipamo, sir, ay, asan ba yun? Ito, gusto o pabor doon sa nangyayaring impeachment ho, mga bossing, doon sa ginagawa ng mga trials po, no, hindi naman trials, sasabihin nila mini trials, pero clarification lang po, mga bossing. Yun sa Congress. Kung makita nyo naman po si Congresswoman Beatrix Luistro, talagang gusto na nilang mapiga lahat, pero wala eh.
clarification lang yun, eh. Talagang sobra-sobra yung pagpigil niya. Kasamahan man niya o pabor man doon sa isinusulong nila, eh, pinapahinto niya kapagka lalagpas doon sa sinasabing clarification. 'Di ba, Sir Joel Q at Sir Chris Angel, halata niyo yun? Hmm. Minsan naiinis ako kasi gusto kong matuloy-tuloy kaya lang, eh, alam niyo naman si Congresswoman Beatrix Luistro, talagang patas ho 'yan, 'no? Tingnan mo, majority of adult Filipino o 69% support impeachment trial for VP Sara Duterte to address allegation. Hmm, alam niyo ho mga boss, hindi naman po sila pinopolitika, eh. Hindi ho pinopolitika. Bakit po? Eh, kung eto maipaliwanag nila ng maayos, papabor pa po sa kanila 'yan, eh. 'Di ho ba? 'Pag naipaliwanag mo ng maayos yung mga ini-issue sa'yo at nadepensahan mo yung sarili mo, naku po, yung mga kababayan nating mga Pilipino na nanonood at naintindihan na wala kang ginagawang kasalanan, baka sa susunod na eleksyon, sa 2028, ikaw ang iboto niyan. 'Di po ba? Kaya lang mas pinipili po nila, mga Boss Jeepamo sir, na iparamdam sa ating mga Pilipino, sa mga kababayan nating Pilipino na guilty ang Vice Presidente. Oh, para doon sa mga hindi makaintindi na mga DDS, baka sabihin niyo guilty na agad sinasabi ni Mark Ramos, ha. Ipinaparamdam niya sa ating mga Pilipino na siya ay guilty sa pamamagitan ng pag-iwas at hindi pagsagot doon sa mga issue. 'Di ba? Sagutin nila 'yan. Tapos, ma-realize ng Pilipino, oo nga tama si Sara Duterte. Pahiya tayong lahat, eh. Ako siguro ang gagawin ko, eh, natural itama. Oh, 'di ba? Natural ipagtanggol sila dahil na-realize ko na ang Vice Presidente pala ay walang ginagawang kasalanan dahil po naipaliwanag nila na maayos. 'Di ba, Ma'am Gloria Ramos at Marge? Oh, basahin natin 'to. Sa tingin ba ninyo ay dapat harapin ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagliliti sa Senado o impeachment court upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya o hindi? Ako, 100% dapat po humarap, dapat po, sagutin niya lahat, mga kababayan. Hindi lang po 'yan basta gawa-gawa lang po, Hindi lang po 'yan basta, "O eto sige basta, may impeachment, i-ano natin 'yan, i i-focus natin diyan," 'no? Meron pong mga basehan, meron pong mga pinaghugutan, mga kababayan. Tingnan niyo ilan ang sumagot po dito? 69% yes. Pabor sila doon sa, gagawin o harapin ni Inday Sara Duterte yung impeachment trial, mga kababayan. 28% no, kokonti lang. Ibig sabihin ho ba, mga kababayan, eh, 28% na lang po ang mga DDS. Eh, alam niyo naman po yung mga DDS, sila sasagot po yan ng no kahit hindi nila alam kung ano um, yung mga ibig sabihin, eh. 'Di ba? Kung makita niyo ako lagi akong nanonood, doon sa Kalye Survey ngayon ni Biyahe ni Koy, yung kaibigan natin. Lagi akong nanonood. Karamihan do'n mga DDS na 'pag tinatanong mo, "Ay para po sa akin, eh, hindi guilty si Sara Duterte." 'Pag tinanong mo na kung ano yung naiintindihan niya, hindi na ho makasagot, mga kababayan.